Bago ang lahat kung saan man kayo naroroon, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Eklesyastiko pong muli. Sa mga nag-aabang, simulan na natin agad ito. Bakit ko ba hinamon si Kuya Peter ng debate? Dahil nagtanong siya, ang tanong niya, tama ba yung pinost mo? So kung may duda siya o kung sa tingin niya hindi tama ang pinost ko, mas maganda sana na masagot ang tanong niya sa isang debate. Dahil mukhang hindi naintindihan ni Kuya Peter na tama naman ang post at walang mali dito. At dahil question ni Kuya Peter ang post na yan, sasagutin natin ang tanong niya at ipapaliwanag natin kung bakit tama ang post na yan. Sayang, mas maganda sana sa debate, kaya lang hindi sumagot si Kuya Peter, kaya i-content ko na lang. Sabi nga, kapag may nagtatanong, dapat sasagutin mo, respeto na lang doon sa nagtatanong. At para na rin sa kalinawan ng tanong. Mamaya, hihimay-himayin natin yung post ko at yung post ni Kuya Peter. At magbibigay ako ng isang example na halos kapareho ng issue na ito para mas lalo ninyong maintindihan. Kaya sana tapusin ninyo hanggang dulo. Para once and for all, masagot na itong katanungan ni Kuya Peter. At sabihing ang konting kaalaman ay hindi delikado sa lahat ng pagkakataon dahil iyan ay hindi absolute. Ang pagsisimula sa konting alam ay mahalaga para matuto at magbunga ng mas malalim na karunungan. Mas mabuting may konting alam kesa sa walang alam. Nagiging dangerous ang kaunting kaalaman kapag nagbigay ito ng false confidence. Yung pakiramdam na sapat na ang alam mo kahit hindi pa. Tandaan natin hanggang sa pumanaw tayo dito sa mundo, hindi matatapos ang kaalaman. Nagiging delikado ang isang kaalaman whether the person has little knowledge or is full of knowledge kapag una, naging overconfident ka. Akala mo expert ka na, kaya hindi ka na nagtatanong o nag-aaral pa. Dito, madalas nagkakamali ang tao. Pangalawa, kapag mali o kulang ang pagkaintindi, pwedeng tama ang idea mo, pero kulang ang context, kaya mali ang application. Pangatlo, kapag tumigil ka na sa pagkatuto, yung alam ko na yan mindset. Ito ang isa sa pinakadelikado dahil hinaharangan nito ang growth mo. Ngayon, ang summary, hindi delikado ang kaunting kaalaman mismo. Ang delikado ay yung kumpiyansa na hindi tugma sa tunay mong alam. Ito nga pala yung question or katanungan ni Kuya Peter na makikita nyo doon sa last part ng post niya. Sabi niya doon sa unang tanong niya, Tama ba yung pinost mo? Nakatulong ba para matuto o mas lalo maligaw ang mga wala o kulang sa alam na mga taong makakabasa ng iyong post? sabi niya pa, Uulitin ko, ang kaunting kaalaman ay isang delikadong bagay. bago natin himay-himayin yung post ko at yung post ni Kuya Peter, mayroon lang akong ilang katanungan sa kanya. Pero bago ko ilatag ang mga katanungan ko kay Kuya Peter, gusto ko lang sabihin sa mga nag-comment sa hamon ko kay Kuya Peter na hindi magkakaroon ng hamunan kung hindi nag-post at nagtanong si Kuya Peter. Anyway, ilan lang ito sa mga katanungan sa isip ko. Bakit hindi siya nag-respond sa hamon ko na debate? Una, ang tingin mo ba talaga sa akin ay isang langaw na hindi dapat pinapatulan ng isang kalabaw? Sa bagay, sanay na ako sa mga tulad nyo na mapangmata. Naakusahan pa nga ako dati at ang mga kasamahan ko na mga pedophile protector. Dahil lang gusto naming itama ang maling tinuturo niyang batas dito sa social media. Iyon na ata ang isa sa pinaka-worst na naranasan ko dito sa SOCMED. Kaya yung parang langaw na tingin sa akin, medyo okay pa yan. Ganun pa man, iginagalang pa rin kita bilang Kuya Peter na nakilala ko. Kahit nga hindi ko nakita ang mukha mo, pinagkatiwalaan kita sa identity ko kasama na ang aking pamilya. Ang paghamon ko sa iyo ng debate ay hindi para lumibel sa naabot mo, kundi para sana sa healthy argument. Pero dahil nga parang langaw ang tingin mo sa akin, okay lang. Pero dahil lahat tayo ay may kalayaan na sagutin ang mga katanungan na ibinabato sa atin, sasagutin ko ito sa abot ng aking makakaya. At sa lahat ng mga nakakaranas ng pangmamaliit o pangmamata ng iba sa inyo, tandaan nyo, ang problema ay hindi sa kung ano ang naabot o kalagayan nyo sa buhay,
dahil ang problema ay doon sa taong tinitingnan kayo ng mas maliit kesa sa kanila. Know your worth, lalo na sa ibinigay ng Lord na role sa inyo dito sa mundo. Anyway, lesson yan sa lahat. Huwag masyadong magmataas sa title o fame na naabot dahil tayo ay may kanya-kanyang role dito sa lupa. Agila ka man, uod ka man, langaw ka man, kalabaw ka man, lahat tayo ay may kanya-kanyang role dito sa lupa at ang lahat ng yan ay panandalian lamang. Pangalawang katanungan, na-realize mo ba na nagkamali ka ng line of questioning kaya minabuti mo na lang na tumahimik at wag nang makipagdebate? Anyway, dahil sinabi ko doon sa post ko na kung hindi sasagot or hindi kakasa si Kuya Peter sa debate, iko-content ko na lang ito. Since ang post at ang tanong ni Kuya Peter ay walang kinalaman sa Tekram issue, sasagutin ko at magpo-focus tayo sa post ko at sa post ni Kuya Peter at magbibigay ako ng isang sitwasyon na halos kapareho nito. Unahin nating i-analyze ang post ko and later i-analyze natin yung post ni Kuya Peter at sasagutin natin yung kanyang mga katanungan. Ito nga pala yung kinakal ni Kuya Peter na post ko. This was posted a month ago. So walang kinalaman ito sa issue na nangyayari ngayon. So mas maganda na nakakalkal nga ang mga ganitong bagay. So kahit papaano matuto tayong mag-analyze, mag-reason logically, at i-exercise yung critical thinking. Ito nga pala yung post ko. It's just a simple post. So yung post is a general statement. Sabi dito, a confession in a public judgment or in the context of criminal proceedings is an explicit admission of guilt by an accused person that when deemed free and voluntary carries significant weight as evidence, often. Take note of that word, often, dahil magiging mahalaga yan mamaya sa discussion natin. Leading to a guilty verdict. Doon sa post ni Kuya Peter, yung post ko, itirinanslate na niya sa Tagalog. Ang tanong ko, Kuya Peter, ano ang ginamit mo sa pagta-translate? Gumamit ka ba ng libro o ginamitan mo rin siya ng Google or AI? Walang masama ang mag-Google or gumamit ng AI, basta gagamitin natin ito sa tama. At kung ito naman ay makakatulong sa inyo para matuto, why not, hindi ba? Basta pupunta lang kayo doon sa mga legit na website para tama yung mga nakukuha ninyong information. Ito sasabihin ko sa inyo, kapag kami nagsabi sa inyong ang kurso ninyo ay Bachelor of Science in Googleology, wala sa inyo ang problema kundi doon sa taong gusto kayong insultuhin. Dahil kung noon kinakailangan pa nating pumunta sa library para matuto at magbasa ng libro, ngayon ang Google ay isang powerful tool na nagbibigay ng malawak na access sa learning at information. Kaya wag na wag kayong magpapa-intimidate sa mga taong ganyan ang mga galawan. Dahil sigurado at some point gumagamit din yan ng Google at AI. Sumegway lang tayo dahil nakita ko nga na itong translation ni Kuya Peter ay mukhang galing din sa Google. Anyway, let's continue. Kung babasahin natin ito sa English o Tagalog, pareho pa rin ang konteksto. At kung obserbahin nyo yung salitang often, or sa Tagalog ay kadalasan. So ibig sabihin hindi palagi. Kasi kapag ka ito ay dinaan na sa kasuhan, napakadaming dapat isaalang-alang dyan at napakadaming prosesong pagdadaanan yan. Often leading to guilty verdict o kung sa Tagalog, kadalasan humahantong sa guilty verdict. So ibig sabihin, pag sinabi yung salitang leading or humahantong, ibig sabihin dadaan yon sa proseso. Kaya nagtataka ako sa tanong ni Kuya Peter na kung tama ba ang pinost ko. At dahil nga gumagamit tayo ng Google at AI, lalo na kapag kailangan at mayroon tayong gustong i-verify, gagamitin natin siya ngayon. Tatanungin natin kay Google kung tama ba yung post. Dahil hindi naman tayo nagpapaliwanag dito ng batas, ang pinag-uusapan natin ay kung tama ba yung post. Kasi ang sinabi ni Kuya Peter, Ecclesiastico, tama ba yung pinost mo? Dahil para sa akin, tama siya. Pero tanungin natin ang opinion ni AI. Kinopya ko yung post ko verbatim. At tapos doon sa dulo, tinanong natin kung ano yung katanungan ni Kuya Peter. Ang tanong ko, is this post correct?
Dahil ang tanong sa akin ni Kuya Peter, Ecclesiastico, tama ba yung pinost mo? At ang AI overview? The answer is yes. The statement is generally correct. Ipinabasa ko rin ito sa isang abogado at tinanong ko kung tama ba yung statement. At ang sagot niya, yes. Pero kinakailangan ngang ipaliwanag in more detail kung gustong maintindihan yung batas. Kaya chinek ko sa AI at nagtanong din ako sa human, sa taong maalam. Kasi kapag ka ako lang ang sumagot at wala akong evidence na ipapakita sa inyo, baka ang isipin ng iba ay masyado akong bias dahil nga ako yung nag-post, so syempre sasabihin ko tama yung post ko. Dahil madaling unawain at general statement siya. Hindi lahat at hindi palaging nagli-lead sa guilty verdict dahil kapag pinag-usapan na natin ang kasuhan, dyan napapasok ang lahat ng mga documents na kinakailangan at mga evidence na dapat i-present sa korte. At iyon ang diniscuss ni Kuya Peter doon sa post niya. Kaya punta na tayo dito sa post ni Kuya Peter. Ang bungad sa post niya, a little learning is a dangerous thing. Ano kaya ang agenda ni Kuya Peter? Bakit niya sinabi ito? Sabi ko nga sa inyo, walang masama sa konting kaalaman. Dahil ang konting kaalaman ay mas mabuti kesa sa walang kaalaman. Kaya nga sabi, ignorance of the law excuses no one. Wala tayong pwedeng idahilan dahil kinakailangan nating alamin kahit papaano ang batas kahit mga basic man lang. Ngayon ang tanong, kailan ba nagiging dangerous ang konting kaalaman? Magiging dangerous lang ang konting kaalaman kapag ka ito ay in-exaggerate natin or iniba natin ang context. Halimbawa, binago ko yung salitang often at pinalitan ko siya ng always. Magiging exaggerated na yung statement. Kaya mukhang ito ang pagkaintindi ni Kuya Peter. Kaya sinabi niya rito, This is most probably an excerpt from Google, so nasabing post na ito ay parang pinapalabas na kapag si Juan ay nagpahayag ng malaya at kusang loob na pinatay niya si Pedro, pwede na siya mahatulan ng guilty at makulong. pwede at possible, but not always the case. Kaya nga ang ginamit na salita, often at hindi always. Pinansin pa niya yung mga nag-comment dahil ang sabi nila, big check, true, correct. At ang sabi ni Kuya Peter, Maling-mali ito, misleading. ano ang misleading doon kung nauunawaan nila ang salitang often o ang salitang kadalasan sa Tagalog? So ang ibig sabihin, hindi palagi. So it means it's not always the case. Ano ang mahirap intindihin doon at ano ang mali doon? Okay, ituloy natin dahil mayroon pa siyang sinabi rito. Bakit? Sabi sa post niya, Sa College of Law, natatalakay ang topic na confession sa ilang subject mula first year hanggang fourth year. Kaya masasabi na napaka-importante at maselan ang topic na ito. alam naman natin na ang batas ay maselan at alam natin na masyadong komplikado ang mga batas. Kaya nga, hindi lahat ng nagte-take ng bar exam ay nakakapasa. Kahit nga nakapasa na, lito pa rin, tulad ni Attorney Libayan. At mukhang si Kuya Peter ay lito sa simpleng post ko. Anyway, pagpatuloy nating basahin yung post niya. Ang sabi niya pa, Ang RA 7438 ay ang batas na nagpapatupad kung paano dapat ginagawa ang isang valid na confession. Kapag ang isang investigador ay nagsumite sa korte ng isang ebidensyang confession na hindi alinsunod sa RA 7438, maaari siyang pagmultahin ng halagang 6,000 o pagkakulong ng hindi bababa sa 8 taon ngunit hindi lalagpas ng 10 taon o parehong multa at kulong. anyway, talong ko lang, copy-paste mo rin ba ito mula sa Google? Anyway, obserbahan ninyo ang post ni Kuya Peter at ang paliwanag niya. Dito, diniscuss niya yung patungkol sa valid evidence. Kung oobserbahan ninyo at babalikan nyo yung statement ko, walang binabanggit doon patungkol sa valid evidence. Ang sinabi doon, carries significant weight as evidence. So ang tinutukoy dito, yung ginawa ng malaya at kusang loob ay isang mabigat na ebidensya. Ang sabi doon sa statement na ipinost ko, mabigat na ebidensya.
hindi sinabing valid na ebidensya. Dahil nga, magiging valid lang ang evidence kapag dumaan na sa tamang proseso alinsunod sa RA 7438. At obserbahan nyo pa, dito sa post ni Kuya Peter, dinidiscuss na niya yung maling proseso na ginawa ng imbestigador. Dito, nagfo-focus na siya doon sa maling proseso na ginawa ng imbestigador kung bakit nagkakaroon na ng multa or pagkakulong. So, ibig sabihin, ito ay nakasalalay na sa kamay ng imbestigador. Imbestigador ka, dapat alam mo ang proseso. Bakit ka magsusumite sa korte ng isang ebidensyang confession na hindi alinsunod sa RA 7438? So, ang issue na dito ni Kuya Peter ay doon sa investigador at hindi na doon sa nag-confess. Dahil kahit mabigat yung evidence, kung hindi valid yung evidence, alinsunod sa RA 7438, mababaliwala kahit gaano pa kabigat ang ebidensya. Kaya nga kung pag-aaralan nyo yung fruit of the poisonous tree doctrine, kahit na gaano kabigat ang ebidensya, kapag ito ay nakuha sa maling pamamaraan, nagiging invalid siya sa korte. Ang post ay patungkol doon sa nag-confess ng malaya. Ang issue na ngayon dito ni Kuya Peter ay doon sa investigador na nagsusumite ng ebidensyang hindi alinsunod sa RA 7438. Eh di problema na yun ng investigador, hindi nung taong nag-confess. Kaya nga tinawag na investigador dahil trained kayo na mag-imbestiga at dapat alam nyo yung proseso. Anyway, let's continue. Ang sabi pa niya dito, Hindi lang kailangang kusang loob o voluntary ang isang confession para ito ay maging valid bilang ebidensya. Ito ay kailangang una, nakasulat. Pangalawa, ang taong gagawa ng pag-amin ay binasahan ng kanyang karapatan ayon sa Philippine Constitution, karapatang manahimik at karapatang kumuha ng sarili niyang abogado na may kakayahang competent or ipagtanggol siya. Pangatlo, ginawa ang confession sa harap ng kanyang abogado. dito dinidiscuss na ni Kuya Peter yung proseso. So, ibig sabihin, ito ay nakasalalay na sa mga taong humahawak ng kaso. Sinasabi ko bang mali ito? Hindi. Pero ang sinasabi ko, in-expound lang ni Kuya Peter yung statement ko. Pero walang mali doon sa statement na pinost ko. Dahil doon sa post ko, walang binabanggit tungkol sa validity ng evidence. Ang sinasabi, mabigat na ebidensya. At hindi rin sinasabi doon sa post ko na palaging naglilid sa guilty verdict. Ang sabi doon, often or kadalasan naglilid sa guilty verdict. Ibig sabihin, mayroon pa ring prosesong dadaanan kapag ito ay inilagay na sa kasuhan at inilatag na sa korte. Ulitin ko, walang mali sa post ko, walang mali sa post ni Kuya Peter, pero kulang pa rin ang idiniscuss ni Kuya Peter. Dahil kung babasahin natin ang RA 7438, napakahaba nito. Kaya itong pinost ni Kuya Peter ay kulang pa. Same thing din ng ginawa ko. Very general at kulang pero hindi siya mali. Anyway, hanggang doon lang ang post niya. At ang sumunod na ay yung tanong niya na sa akin. Sabi niya, ngayon Eklesiastiko, tama ba yung pinost mo? Ang sagot ko, oo. Ang sagot ng abogado na pinagtanungan ko, yes. Pero kinakailangan ng malalim na paliwanag kung gustong alamin ang batas. At ang sagot ni AI, yes, this statement is generally correct. So nasagot na ba yung unang question mo? Punta tayo sa pangalawa. Nakatulong ba para matuto o mas lalo maligaw ang mga wala o kulang sa alam na mga taong makakabasa ng iyong post? Una, alam nila na hindi ako abogado, kaya very limited ang alam ko. At paano silang maliligaw samantalang napakaiksi ng statement ko? At malinaw yung post, walang mali sa bawat salita na nakalagay doon. Kailangan lang ng further explanation. At alam naman nila na kapag patungkol sa batas, ito ay napakahaba at komplikado.
Kahit nga ikaw hindi mo kumpletong na-discuss ang RA 7438. At ang huling statement ni Kuya Peter, ang sabi niya, Uulitin ko, ang kaunting kaalaman ay isang delikadong bagay. at uulitin ko rin, sinabi ko na ito kanina, ang konting kaalaman ay delikadong bagay at agree ako dyan. Pero hindi ito absolute sa lahat ng pagkakataon. Ang pagsisimula sa konting alam ay mahalaga para matuto at magbunga ng mas malalim na kaalaman. Nagiging delikado lang ang kaunting kaalaman kapag ito ay ine-exaggerate or iniiba ang konteksto. Tandaan ninyo, hindi lang konting kaalaman ang nagiging dangerous. Maging minsan, yung maraming kaalaman ay nagiging dangerous dahil kapag ang kaalaman mo ay ginamit mo na sa pangmamaliit sa ibang tao, nagiging dangerous na siya. Lalo na questionin mo ang isang post na wala namang mali para lang magmukhang hindi tama yung gusto mong ipahiya dito sa social media. So ngayon na-analyze na natin yung post ni Kuya Peter at yung post ko. So ibig sabihin, walang mali sa post ko. Ang ginawa lang ni Kuya Peter, in-expound niya yung post ko. At kung titingnan natin yung post niya, partial pa rin siya kasi masyadong mahaba kung didiscusin niya ang RA 7438. So walang pinagkaiba sa ginawa ko. Nag-post ako ng isang statement na tama naman. Yun nga lang, kinakailangan pang siyang i-discuss. So ganun din siya. Nag-post siya pero hindi pa rin siya kumpleto dahil napakahaba nga ng RA 7438. Kaya napapaisip tuloy ako kung ano ang agenda ni Kuya Peter sa pagtatanong niya kung tama ba ang pinost ko. At nakita nyo naman yung sagot ni AI at hindi lang ako doon nagbase. Nagtanong din ako sa isang abogado na maalam. Ang sabihan ka na parang langaw, Bachelor of Science in Googleology, ito ay mabababaw pang pang-iinsulto. Kaya sanay na ako sa mga ganyan dahil ang susunod na maririnig ninyo ay mas matindi kesa dito. Yan ang ginagawa nyo, Meloyap at saka Estelastico. You are subjecting our children to sexual predators. Ang akusahan ka ng isang abogado that you are subjecting our children to sexual predator ay pasok sa cyber libel, sabi ng ilang abogado. Kaya sanay na ako sa mga ganyang galawan ng abogado kapag hindi nila matanggap na ang isang hindi abogado ay itama sila sa kanilang pagkakamali. Tapos yung mga followers naman nila, smart shaming ka pa. Sabihan ka pa na, ikaw na magaling, ikaw na abogado, ikaw na ang tama. Imbis na tingnan na nagkamali talaga ang sinusuportahan nila. Sabi niya, no, Manila, President Rodrigo Roa Duterte has signed into law a bill raising the age of sexual consent from 12 to 16 when in fact it was never 12. Kabubuhan yung mga tao nagsasabi doon o kaya mga pedophiles ang mga taong nagsasabi doon. Kalokohan yun. Itong sinasabi ko sa inyo kanina, hindi lang yung may konting kaalaman ang delikado. Minsan kung sino pa ang may title dahil alam nga ng marami na marami silang alam, sila ang pinapaniwalaan kahit mali na ang kanilang mga sinasabi. At ang worst, yung aakusahan ka ng hindi naman totoo. Daming nalilito dahil nga sa media na mga walang kwenta, ano. Pati Yon, yung siya na yung mali, tapos palalabasin pa niya na yung media ang walang kwenta. Parang yung ginawa ni Kuya Peter, yung wala namang mali yung post, tapos dahil sa tanong ay magmumukhang mali ito. dito, ito rin, Philippine News Agency. Hindi rin maliwanag kasi yung kanilang mga sinasabi, pati yung title nila, hindi rin maliwanag. Imagine isang abogado na nagbasa pero hindi naintindihan ng article ng Philippine News Agency. Kaya hindi porket abogado o may title, they know everything. At sila man din ay nalilito at nagkakamali. Pala, under 13 kasi, so ano ba naman? Nalilito talaga. Pero sabi niya, attorney, medyo nahilo na ako. Oo nga, kasi ako rin, no, sobrang emosyon ko. Pero Iyan ang nangyayari kapag inuuna ang emosyon bago unawain ang nakasulat sa isang article o post. Tapos sisisihin pa at questionin pa ang nag-post kahit tama naman ito.
Kasi mali lang yung pagkakaintindi nila dito sa batas. Dahil abogado nga siya at pinag-aralan niya ang batas, kaya pag mayroon siyang nabasa at sa tingin niya ay hindi tama, sasabihin niya hindi nila naiintindihan ang batas. Kahit walang mali naman doon sa post ng pna.gov.ph. Nakakainis kasi mali-mali kasi itong sinasabi nila eh. Itong PNA talaga na ito. Mali yung ano nila eh, yung sinasabi na naman eh. Tapos dito pa nakalagay niya dito. Alam niyo mga mali yung title dito eh. Tapos sasabihin dito, dati daw dito sa Pilipinas, 12-year-old ang minimum age of sexual consent. Hindi naman. Huh? Anyway, mga kabatas natin, nagpanic kasi ako dun eh. Nagpanik, nagfeeling alam lahat, hindi inunawa ang article. At sinabi pa na mali-mali, worse, tinawag niyang fake news ang post sa pna.gov.ph. But actually, wala namang mali sa article. Parang doon sa tanong ni Kuya Peter doon sa post ko. Dahil sa tanong niya, nagmukha tuloy mali yung post ko. Fake news. Fake news. No? Ito, mali yung Philippine News Agency dito sa kanilang balita na ito. It's not still. Anyway, dahil sa mga turo niyang mali at sa mga pangmamaliit niya, hinamon namin ng kasamahan ko si Atty. Libayan sa isang debate. Pero ayaw niya dahil hindi raw kami abogado at maghanap daw kami ng abogado. Luckily, nakahanap kami ng abogado na nakipagdebate sa kanya at sa harap ng mga abogado at justices natalo siya sa debate at napatunayan namin, una, walang mali sa article na post ng pna.gov.ph. Pangalawa, napatunayan namin na tama kami sa pagkaunawa sa batas patungkol sa age of sexual consent. Pangatlo, sabi ng ilang abogado, pwede namin siyang kasuhan ng cyber libel. Sa pag-akusa sa amin na we are subjecting our children to sexual predator, sa pag-akusa sa amin na PDOF protector. Pero no need na, sapat na napatunayan namin na hindi porket hindi abogado, hindi porket konti lang ang kaalaman namin sa batas, at hindi porket may title sila, may karapatan na silang mang-akusa ng walang katotohanan. At ang title ay hindi mo pinaghirapan para mang-insulto ng iyong kapwa. At isa, sabi ko pa nga sa inyo na nagiging dangerous ang kaalaman kapag ka ito ay ine-exaggerate or iniiba ang context. Kung papakinggan ninyo yung Fruit of the Poisonous Tree ni Atty. Libayan, iniba niya ang context ng batas na ito. Dahil lang sa galit niya kay SRT. At dahil nga sa abogado siya at alam ng tao na maalam siya sa batas, pinapaniwalaan siya patungkol sa mga sinasabi niya kahit na naiiba na ang context noong Fruit of the Poisonous Tree doctrine. Kaya ang kaalaman ay hindi lang nagiging delikado kung konti ito. Minsan, ang title na attorney ay nagiging delikado dahil alam natin maalam sila sa batas, punong-puno sila ng kaalaman. Pero kapag ginamit na nila yung title na yon at nagpaliwanag sila at iniba nila ang context, usually naniniwala yung mga listeners. Kaya na-mislead tuloy yung mga nakikinig sa kanila. Kaya nagiging dangerous paminsan hindi lang yung konting kaalaman kundi yung title na akala natin punong-puno ng kaalaman. Kaya nga palaging sinasuggest ko or pinapayo ko sa mga listeners ko na makinig sa iba't ibang abogado para hindi kayo naliligaw sa maling turo. At kapag sinamahan nyo pa ng mga solid evidence na makukuha ninyo sa Google or sa mga website na legit, mas lalong magiging malawak yung kaalaman ninyo bukod doon sa pakikinig sa iba't ibang abogado patungkol sa isang issue. Uulitin ko, hindi ako nagmamarunong at hindi ako nag-aabogado dito sa channel ko. Dahil alam ko naman na yung kaalaman ko sa batas ay napaka-limited kasi hindi nga ako abogado. Pero hindi excuse yun na magsasalita na lang ako na magsasalita dito na hindi nagbe-verify or pinag-aaralan yung i-discuss ko. Kung baga sa isang estudyante, binigyan ka ng topic ng teacher mo para i-report sa klase, pag-aaralan mo yon.
So, pag nag-discuss ka sa harap ng classmates mo or sa loob ng classroom, hindi ibig sabihin na nag-discuss ka, teacher ka na. Inaral mo ang topic para pag may nagtanong sa iyo o may nag-question doon sa dinidiscuss mo, kaya mo siyang depensahan. Ngayon, kung hindi mo siya kayang depensahan, then yung teacher na ang mag-e-expound nung topic na diniscuss mo ng tama, pero need further explanation, dyan na papasok yung teacher in charge. Ano ang lesson na makukuha natin ngayon dito sa dalawang sitwasyon na ito? Una, intindihin muna ang binabasa bago mag-react. Pangalawa, huwag maliitin ang konting kaalaman. Dahil ito ay unang step sa malalim na kaalaman, ito ay nagpapakita na ang pagkatuto ay isang proseso. Sa madaling salita, ang bawat malaking karunungan ay nagsimula sa simpleng kaalaman. At ang pangatlo, know your worth, but be humble. Be confident, but not arrogant. Iyan lang muna sa ngayon. Thank you for listening. This is Ecclesiastico. Take care and God bless.